Hi be! It's si Francis Gade and welcome back to my channel. So for today's video be, andito tayo ngayon guys sa labas ng apartment na tinutuluyan ko dito guys sa Amerika. So itutour ko muna kayo dahil yung jowa ko at saka ako is kumuha ng apartment dito. Although sa kanya ito nakapangalan, or let's say sabihin natin, kumuha siya ng apartment para sa akin. Diba? So, tara, hayaan yung i-tour ko kayo sa aming maliit at munting apartment dito, be. So, andito kami ngayon sa Illinois. So, malapit ako sa Edwardsville. So, comment down below sa mga, merong man taga dito, malapit ako sa St. Louis. St. Louis, St. Charles, mga 35 minutes, 40 minutes. So, at least next time soon, pagbalik ko dito, pwede tayo magkita-kita. And, yeah. So, let's go. So, actually guys, winter ngayon pero hindi ganoon kalamig as compared last year. Nag-snow dito nung nakaraan pero ngayon, tira nyo, naka-t-shirt lang ako sa loob. Oh, nag-jacket lang ako para social. Pero tara, pasok tayo sa aming apartment. So, ito guys, yung aming apartment. Ito yung aming living room. Imagine niyo sobrang hirap ng paglipat namin dito. Ang naglipat lang nito is ako, yung jowa ko, tsaka yung mama niya. So, shout out sa mami ni Bradley. So, ayun, paano bang ito pangalan jowa ko? Kikilig ako. Grabe, pangalan pa lang kikilig na ako. Anyway, ito yung living room ng aming apartment. Dalawa lang kami nakatira dito. Meron kaming 2-bedroom, meron kaming living room, meron kaming kitchen, meron kaming laundry room, may 1.5 bathroom. Dito sa Amerika kami, 1.5 bathroom. Bale, pag yung, mamaya, pakita ko sa inyo, ganoon pala yung half bathroom sa kanila. So, eto, meron kaming TV. Well, salamat sa kanyang mga magulang. I love his parents. I love my boyfriend's family. Sobrang sweet nila sa akin. They're so kind. They're so friendly. They're so nice. Sobrang sweet nila. And I really felt like I'm a family to them. So thank you so much to my mom and dad. It's mom and dad. It's my video. So I conclude it. Sige na. Right? Yeah, I'm not gonna mention your names, but I really love you guys. So, itong TV na to, regalo sa, lumang TV nila yan actually, so binigay sa amin. So, itong sofa, be, lalapit ako be para magandang angulo ko ha. So, itong sofa na to is regalo yan ng papa ng jowa ko, meron kaming sofa, tapos, ito, side table talaga to dapat sa tabi ng kama, pero dahil hindi pa kami nakakapag-ayos ng bongga dahil aalis din naman ako soon. So, dyan na muna para meron akong area dito sa baba para makapag-edit dahil gusto ko nag-edit dito sa baba. Ito, tapos meron din kami dito bang reclining chair, ang bongga. Tama, oh. Yehey. Yehey, ayan. So, ito, ibang gamit dito ng jowa ko. Mga gamit niya pa to nung nagdo-dorm siya as a student dati. So, in fairness naman, be, para sa akin, tong apartment to is really perfect for us. Kasi alam mo, pagpasok mo ha, ulitin natin. Pagpasok mo, charan, sofa, entertainment. Oh. Ito pintuan na to is lagayan ng mga jacket. Ano bang tawag sa gano'n? Basta lagayan ng mga jacket paglalabas lang. Tsaka sapatos, diyan ko nilalagay. So, most of the arrangement dito sa bahay, ako yung nag-adjust for now. Ako muna yung nag-arrange. Kasi busy pa yun yung jowa ko din. Pero, soon, bibigyan ko siyang freedom, 'di ba? Kasi sabi nila happy wife is happy life. Sabi ko pareho tayong wife. Paano 'yan? Anyway, dito meron siyang bongga. Yung jowa ko, guys. Pwede ba 'tong tanggalin? Ito, guys, sobrang nababonggahan ako kasi Francis, anong laman ng iyong briefcase? Tara. Meron kami ditong, inaangkin ko na. Meron kaming vinyl player. Vinyl pala ang tawag dito, be, hindi vinyl. Ayun yung common interest namin ng jowa ko, pero kayo mahilig sa music. So, ang dami yung collection ng mga albums na parang, wow, play it. I like it. So, romantic yun. Parang gusto ko yan. Anyway, alam mo,
Siyempre, kung ikukumpara mo tong apartment na to sa bahay namin sa Pilipinas, ang liit-liit lang ng bahay namin sa Pilipinas. Pero dito sa Amerika, parang normal lang sa kanila, ganyan. Kasi pinagbasihan ko nung na-meet ko yung family niya, kung ano yung reaction nila. Tapos parang sa kanila, parang, that's enough for you to start. Sabi nila, okay lang yun. So, okay, parang malaki naman tong apartment namin, di ba? So, anyway, tara. So, ito naman, babe, tinatawag nila dito na half bath. Ang half bathroom pala. Ang half bath pala sa yung naligo, pero hindi binasa yung buhok. Anyway, ito, guys. Sa Amerika, guys, pag yung banyo na ganito lang, yung, pasensya na wala yung rug ngayon na kasi nilaban namin. Yung ganito lang, ihian lang, walang shower. Tawag nila dyan, half bath. Tapos, ito tayo merong salamin. Ang bango ng CR namin, guys, kasi dahil sa ganito, sobra. Ito talaga yung matatawag mo na comfort room. Maka-comfort ka talaga. Na parang ang relax, tahimik ng lugar. Tingnan mo naman, wala ka maingay. Tsaka yun yung in-expect nila na parang pag apartment, maingay daw. Guys, walang maingay. Parang ako lang pag ganito nagbablog ang maingay, the rest, walang ingay, tahimik ang lugar. Tapos alam mo yung nakakatawa na dahil sarili kong space na talaga ito, aming apartment ito. Actually, nung umpisa, jelly pa ako kasi yung jowa ko sabihin niya na, alam mo yung mga foreigner, mga kano, medyo, ano yung sila eh, parang kunyari, pag tinanong mo sila, yung, is this your, saan ka nakatira? This is my building. Pero hindi sa kanila may-ari. Yan yung building na tinitirahan nila. Di ba? Parang nanood ako ng yung recess therapy, yung mga bata. Sabi ng bata, this is my elevator. My elevator talaga? Hindi the elevator of the building? Sa'yo talaga yan? So, ganun sila. Nung una, pag sinasabihan niya yung mga kaibigan niya na I have an apartment now, siyempre magtatampo-tampo tayo, Pilipino, drama. Sabi ko, congrats, you have your own apartment now. Right? You? Sabi niya, wait, sabi niya, ha? What do you mean? Your apartment. You said, I have an apartment, right? Diba? It's not mine. It's just yours. Tampo-tampuhan ako. Sabi niya, no, I get this for us. For you, baby. So, okay, more. Siyempre, kailangan ko sinusuyo. Lambing-lambing naman ba? So, ayun, okay naman. Nung umpisa, jelly ako hanggang sa siya, from pagiging I niya, naging we na. Sabi niya, me and my boyfriend or we're going apartment, lahat na parang maski OA na, yung parang sabi ko, sa mga tao, hindi naman natin kilala, hindi mo na kailangan i-broadcast pa. Kasi okay lang naman, hindi naman nila ako kilala. Pero sa family, friends mo, parang damo naman ako na kasama ako sa kanila. Pero sa iba, wag na. Dead man na. Anyway, ito naman yung aming laundry room na wala pang washing machine. Malaki siya, actually. Ito mga plastic to, para yung mga basura, yung grocery, yung lagay ng basura sa CR, sa bathroom, ganyan. Tapos dito ilalagay yung washer, tsaka dryer. Ay, yung mga basahan na mga sa lababo, para hindi nakikita. Tsaka malilinis yung mga yan. Ayan. So, dito sa loob, andito rin yung basurahan namin. Ilaw. So, dito rin makikita yung basurahan namin. Ito yung basurahan. Dalawa yan. So, ito yung mga wet garbage. So, ito naman yung mga bottles lang. Tapos yung mga panglinis, mga, ayan, vacuum, walis, map, ayan. Itong, ayan yung heater. O, diba? Ang bongga. Ito naman yung amin ditong dining. So, makikita mo sa amin dining. Dalawa lang talaga kami. Isa dito, isa doon. Medyo bare pa yung bahay namin. Wala pang mga nakasabit-sabit. Ako, personally, hindi talaga ako mahilig sa magsabit-sabit kasi ako yung naglilinis lagi. So, pag shoutout sa mga mahilig maglinis dyan, di ba, nakakapagod maraming lilinisin. Kasi syempre, lahat ng pader, lahat, pinupunasan ko yan. And I'm just so happy na I'm doing it for myself, for my own place. Nung gano'n parang, sobrang sarap sa feeling. So, ayan, meron kami dalawang upuan. So, bongga. Ayan, meron kami fruits, meron pagkain. Tapos, ito naman yung ating kusina dito sa harap. So,
wala kaming counter kasi kung maglalagay pa kami dito ng island counter, sisikip. So, eto na lang. Plano sana namin bumili ng table para magkaroon kami ng coffee table dito sa coffee table. Dito, sa harap ng bintana. May bintana ako sa harap. So, ito yung aming kusina muna. Meron tayong lutuan, meron tayong microwave with vent. Ito yung oven. Bawal din dito guys, meron din kaming smoke detector. So, yung usok namin is ano ba? Pag nagsaing ako nung nakaraang umaga kasi yung jowa ko, ginawan ko ng baon. Nilutuan ko ng kanin. Tapos, pagkasalang ko, tumae ako dito sa baba. Biglang nag-alarm, nakalimutan kong buksan yung vent. So, dali-dali ako nagbukas ito ng vent. Tapos, ito naman yung amin ditong ref. So, meron kami ditong fridge. Meron din tayong washer. Actually, dito guys, sa Amerika, hindi ko lang alam kung lahat pero pag pumasok ka, pag gumawa ka ng apartment, meron akong kasamang ref. Meron na kasama kaming ref eh. Tapos meron ng washer, meron ng lutuan, meron ng microwave. 'Di ba? So parang, bongga. Tapos, ito yung mga cabinets namin. Ito nakalagay yung mga plato, mga ingredients, mga condiments, mga baso, mga ganyan. So, dyan siya nakalagay. Yung ref namin, parang puno pa siya ngayon ng take out. So, may mga pizza, soft drinks, pagkain. Meron din mga karne din dahil syempre nagluluto talaga ako. Tsaka, mahilig talaga ako magluto. 'Di ba? Kasi gusto ko yung kinakain ko is parang naman yung kinakain ko is fresh. Hindi yung laging parang lasang processed. 'Di ba? Parang ando pa rin yung pagiging Pilipino ko na parang gusto ko lutong bahay. Dito guys, ito ako pag may ito yung pinangako sa sarili ko na pag meron akong sariling bahay, ganito ba kalinis ang gusto kong lababo. Malinis. Hindi basa, hindi moldy. Wala dito yung mga sponge. Pwede naman siyang ilagay dito lang eh. Yung paghuhugasan, pagkalagay dito, punasan agad, wag itatambak dyan, ilagay lahat para malinis. Diba? Ayoko na makalat. So, ayan, thankful ako sa sarili ko kasi nililinis ko lahat dito lagi araw-araw. Minamap ko yung sahig, pinupunasan ko para mabango, para fresh. Lalo na andito ako eh. So, pag alis ko, good luck bahay. Good luck. Now, sa taas, meron kaming 2 kwarto. Meron kaming 2.5 dresser. Dresser 2. Tapos, isang bathroom. Tara. Pakita ko sa inyo. Ito pala, meron kami ditong pintuan sa likod bahay namin. Ito. So, buksan natin. Ito yung likod bahay namin, guys. Malamig. So, sa likod bahay namin, ayan. O, diba? Gusto mo yun? Ayan, main kalsada na yan. Pupunta na yan sa highway. Diba? Tapos ito, Barnes, JBC. Basta parang dito sa Amerika, parang clinic o hospital. Pero para outpatient, hindi siya pwedeng ang tawag doon? Basta outpatient, hindi pwedeng ang tawag pag hindi pwedeng magstay in. Hindi pwedeng ma-admit. Ayan. Tapos dito meron ding mga Dollar Tree, mga pizza. Tapos meron din sa unahan lang na mga grocery schnooks. Ayan. Ang reklamo lang guys nung kaibigan ko, pumunta dito yung kaibigan ko nung nakarang araw, si Cesar. Hi kay Cesar HCN Flores. Shout out din sa kaibigan kong isa pa, kay Sunday Halog ng Kansas City. So, at saka kay Tita Belinda. Hi Tita. At saka kay Tita Lolit. Shout out po sa inyo dyan sa Kansas City. Ang layo ng Starbucks sa amin. Mga 16 minutes ng driving. At saka, kunyari, papunta mula sa St. Charles, sabihin natin, papunta dito, mga 35 minutes lang, pero long drive. Yung 35 minutes na ang kalsada mo is NLEX, ganon. 35 minutes ka sa NLEX, yung ganon be. So, medyo malayo-layo siya. Mabilis kasi highway, pero malayo-layo. So, tara, akit tayo sa kwarto. Ito yung aming hagdan, guys. Hindi ko alam kung na-Oro Plata mata rin nila dito, meron bang ganun sa Amerika, pero parang wala. So,
Okay naman yung aming hagdan dito. So, pag akit mo sa hagdan, be, meron kami ditong, ayan, yung parang lagayan ng mga tuwalya. Diyan namin yung cabinet na yan. So, dito naman, ito yung aming main bedroom. Don't judge muna, ha? So, itong main bedroom namin, ano pala kami dito, guys? 2 linggo pa lang kami. So, don't judge. Actually, hindi nga ako aabot ng 2 linggo. Pa 2 linggo pa lang kami dito, actually, 10 days. So, ako lang nag-ayos din nito, kami dalawa. Ito yung higaan. Ito yung TV. May PlayStation dyan. May cabinet. May bookshelves. May bookshelves dito. May electric fan kami dito. Kasi, alam nyo guys, kahit malamig sa Amerika, mainit naman ang mga heater minsan. So, minsan binubuksan namin electric fan or binubuksan namin yung bintana ng onte. Pero, syempre, kalaban nun, di ba, is yung electricity. Comment down below para bigyan nyo naman ako ng tips para makatipid sa kuryente. Ito yung ating cabinet dito. Guys, ganito ako ka-OC. Honestly. Ganito ako ka-OC sa mga damit. Ito yung dresser ng jowa ko. Per kulay. Nakita nyo ba ang hanger? Naka-arrange din yan ang mga hanger. Oh, ang magkakakulay ang hanger. Oh. Lahat yan. Hanggang doon. So, ganyan ako mag-arrange ng ano. Gusto ko nakaayos talaga. Pati yung mga medyas, mga underwear, naka-arrange yan per color. Gusto ko maayos siya tignan, hindi yung cluttered. Yung pag tinignan mo, parang nasa mall siya. Hindi masakit sa mata. Diba? Ganun talaga, guys. Siyempre, kumbaga hindi ko siya yung dream house, pero I'm building my dream home. Diba? And my dream home is, siyempre, with my jowa. Anyway, ito naman yung amin ditong bathroom. So, ito naman yung aming bathroom dito, guys. So, meron tayo ditong medicine cabinet. So, syempre may mga medicine sa likod niyan. Tapos, ito yung shower, banyo, bathtub. Ayan. Malinis naman yung aming bahay. Syempre, ako ang nag-aalaga. Ito naman, guys, yung other room. So, makikita nyo dito sa gilid, andyan yung mga bag ko. Tapos, andito yung laundry basket. Ito yung spare bed namin. Para in case na meron kami bisita, di ba, pwede kayo matulog. Meron ditong TV din. Actually, itong area na to is parang medyo gagawin naming office soon. Pero for now, ganyan muna siya. Ayan. So, kung nagtatanong kayo, Kuya Francis, magkano po yung ganyang apartment sa Amerika? Sobrang mahal ba? Andito kami ngayon, guys, sa may Illinois. So, here, ang apartment na ito, tsaka nasa countryside kami talaga, probinsya talaga yung tabi namin, nagkakalaga to ng $60,000 per month. Pero sa $60,000 per month na yun, nandun na yung wala pa yung kuryente doon. Nandun na yung tubig, nandun na yung sewer. Kasi dito, guys, binabayaran yung tubig din na lalabas sa bahay mo. Yung lalabas sa gripo mo, ay lalabas sa kubeta mo, sa lababo mo, sa banyo mo. Babayaran mo rin yun. Tapos kasama na rin dun yung basura. Kasi dito binabayaran din ang pagkukulit ng basura. Tapos yung taga-lawn mower, taga-maintain ng damo-damo sa labas. So bayad na din yon. So somehow, okay na siya para sa aming dalawa. And actually, itong area na to mas malapit sa trabaho niya kasi. And malapit din kami sa family niya. Like mga 10 minutes lang, andyan na kami sa family niya. Tapos, best for him. For me, hindi ko pa alam kung anong gagawin ko dito if ever na dito ako tumira soon. Pero, we're making moves towards it soon. But we're just taking it slowly. Sabi nga nila, slowly but surely. Alam ko guys, sinashare ko to sa inyo and sabihin na naman ng iba, Francis, ayan ka na naman, nag-share ka na naman ng personal life mo. Pero, sabi ko nga guys, before I become a traveler, I was a vlogger and I vlog everything about myself. So, take it or take it. So, let's work together guys kasi hindi ko alam kung hanggang kailan ako magiging traveler. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin soon. But for now, let's make it work. I'll show you my life here in the States and let's figure out what's happening soon. Kung na-stress kayo, na-stress din naman ako.
Pero let's make it happen. If you're entertained, if you're happy with my life, with my update, please like this video. Let me know if you have any advice on how I should take care of our apartment, on anything, staying here in the States. And I'll appreciate it a lot. So, kung taga dito rin kayo malapit, let me know. Let's be acquainted. Let's be friends. Dalawin niyo ako dito. Dalawin ko kayo. Yung mga ganon. Diba? Kasi at the end of the day, wala akong family dito guys sa Amerika. Wala ako ditong mama. Wala ako ditong ate, kuya. Ay, actually, meron pala ako ditong half-sister. Meron ako dito, oo. Half-sister ba tawag? Oo, or basta ganun. Shout out kay Ate Cheche. Ayun, kay Ate Cheche. Ate Cheryl, Ate Cheche, ayan. So, I don't know. Wala pa ako ditong alam anong mangyayari sa buhay ko ngayon. So, please help and support me, guys. Support my channel. Support my videos. And moral support, please comment down below. Thank you so much. And siyempre, thank you kay Lord. Without Him, I wouldn't be here. Sabi ko nga, hindi ko naman ito plano. Ang plano ko lang dito talaga is pumunta ngayong holidays para sa jowa ko, para magkaroon kami time together. Tapos, we will take it slow. Kaso, he said, he want to stay longer with me. I love you. So, hanggang next time, be, magkita-kita tayo sa susunod na video. Tandaan mo, be, I put the us in embarrassing. Hanggang next time, damit niya rin to. Nanghihiram lang muna ako kasi wala na akong damit. Lahat labahan na. Next time, be, this is me, Candy, saying, when you smile, don't say cheese, say big cheese. And be, don't forget to love yourself because you deserve that kind of love. Because, yeah, don't forget to love yourself because, tama ba sabi ko? Don't forget to love yourself because the love that you're giving to others is the love that you deserve for yourself. Something like that, be. I love you. Bye-bye.